Magandang araw bayang Pilipinas at medyo natagalan akong gumawa ng content. Pag-uusapan natin ngayon kung bakit ba napakahirap umasenso kapag ikaw ay isang empleyado o bakit talagang walang pag-asa, walang pagkakataon ng masenso ang empleyado dahil sa mga kaugaliang ito. Ayan, kung mababasa ninyo ay number 1 ko. Baliktad. So ayan, maling paggastos o maling budgeting system. Ito ang isa sa dahilan o sa mga rason kung bakit hindi umaasenso ang karamihan sa mga empleyado. Inaasahan mo palagi na kapag sumahod ka, bibili ka ng ganito, ibabayad mo sa ganito, at doon nasisira ang budgeting system natin. Pag mga ganun kasi para sa akin, ano yan, wants yan, hindi yan needs eh. Kasi ang needs talaga dapat, nakalista yan, at kapag nandyan na yung pera mo, ina-allocate mo doon sa tama. Hindi yung hindi ka pa nga sumasahod, di alam mo na kagad kung saan mo gagastusin. Hindi ganon. Hindi ang tamang pag-budget nung sahod mo, kapag lumabas na yung sahod mo, saka mo lang muna kukunin 30% doon, at yung matitira, 70%, saka mo rin siya gagastusin doon sa mga kailangan mong gastusin. Kung may susobra doon, doon ka lang bibili ng mga wants mo. So doon mo lang masasabi na may sobra, kaya mabibili ko itong mga ito. So ganun sana tayo mag-isip bilang mga empleyado. So pangalawa, yan, bisyo. Ito, obserbasyon ko ito sa sarili naming empleyado. Ang mga empleyado namin dito karamihan above minimum wage. Meron pang mga empleyado kami na libre ang pagkain, pero kinakapos pa rin sila. Anong problema sa kanila? Scatter. Ewan ko. Pero yung mga bisyo na yan, talagang walang kapanapanalo dyan. Siguro masaya lang pag-una, kikita ka, mananalo ka, pero katagalan yan, babawian ka. Ganoon naman talaga sa sugal. At ayan pa, online yan. So hindi ninyo kontrolado yan, ihinto nyo na yan sa mga empleyado. Maawa kayo sa mga pinaghihirapan ninyo, sa mga pinagpaguran nyo. Sayang na ginagastos nyo lang sa kung ano ng bisyo. Inom. Magkano bang alak ngayon? At gagabi-gabihin mo pa. Kinabukasan, hangover ka, hindi ka na makakapasok dahil nalasing ka nung gabi. Makaka-apekto yun sa performance ng trabaho mo. Kaya paano ka magiging produktibo kung ano yung absent mo? Pumasok ka man, hangover ka. Paano mo may improve ang sarili mo dyan? Sigarilyo. Sigarilyo, magkano rin mga sigarilyo. Sinisira mo yung katawan mo, pati yung katabi mo pag naninigarilyo ka, nadadamay mo rin, na sisingot niya rin yung usok mo. Kung tutuusin, dapat kung gusto mong sirain yung katawan mo, ikaw lang, sarili mo lang yung sigarilyo mo eh. Ako mismo, naniniwala ako na ang bisyo talaga, pag empleyado ka, isa talaga ito sa nakakahadlang para umasenso ka. So, pangatlo, yan, walang laman yan. Sinusulat ko na lang. Itong mga sinusulat ko na ito, base ito sa obserbasyon ko sa mga empleyado namin kasi marami kami empleyado. At weekly meeting namin kaya naobserbahan ko itong mga ito. At yung mga empleyado namin, sige mag-comment kayo kasi ito yung mga pinag-usapan natin kanina at ito yung mga obserbasyon ko sa inyo. Ayan, ito yung hindi mawala-wala sa kanila, utang. Ayan. Bakit? Unlimited kasi ang mauutangan. Dito sa amin, nagpapautang kami ngayon. Ngayon nga, nililimitahan ko na kasi nasasanay sila na every time na mangutang, may mauutangan. Doon naman sa taas, sa mga empleyado namin, nagpapa 5-6 din. Yung iba, ah, nagbebenta yata ng ulam na kung ano-ano, utang din. So, nagiging tamad, hindi na nakakapagluto yung mga empleyado namin stay in or umaasa na lang doon sa mga nagluluto dahil alam naman nila na utang naman nila lahat at ayun, hindi nila alam na siyempre may tubo yan. Kahit sino ba naman eh. Pag nagpautang ka, normal yan, may tubo yan. So, isa pa doon, meron pang kantin doon sa taas na anli utang din. Lahat mga utang mo doon, sigarilyo, alak, pagkain, kahit ano, may mga chichirya, nandun lahat yung nauutangan nila sa kantin na yon. So, sa madaling salita, open ang utang sa kanila dahil may mga trabaho sila. So, anong nangyayari? Alam kasi nila na pagkatapos nilang mangutang, ay may pambayad sila dahil ayun nga, sabaduhan ang sahod namin dito. So, nangyayari,
unlimited din yung utang nila. Malaya silang mangutang na mangutang. So, anong nangyayari sa kanila ngayon? Wala silang take home, wala silang sahod. Kung sumahod man sila, magkano? Sipin mo, every Saturday ang sahuran dito. Pagdating ng Saturday, malulungkot. Paano? Nauubos sa utang. Pambayad sa utang, pambayad sa bisyo. Tapos yung budgeting system mo pa, mali. So, anong mangyayari sa pagiging empleyado mo? Mananatili kang empleyado, ganyan ka mag-isip. Yung mindset mo, hindi mo na bago. Mananatili ka talagang empleyado kung hindi mo babaguhin yan. Karamihan sa mga empleyado talaga na hindi umaasenso, ito yung problema, itong tatlong ito. At yung kaisipan pa na meron kayo, literal, na talagang halos nagkakapare-parehas kayo doon sa kinakarir ninyo yung pagiging empleyado, na kini-question nyo palagi yung rules and regulation ng company, na akala ninyo, kapag nabago nyo yung rules and regulation ng company, ikaka-asenso nyo, tigil-tigilan nyo na yan para pag-asa naman kayo na umasenso ang mga buhay ninyo. Ayan, tingnan nyo mabuti yan. Number 1 ha, maling paggastos or yung budgeting system hindi angkop doon sa sinasahod ninyo. So, dapat matuto kayo ng budgeting system. Kung maliit, pagkasyahin. At dapat may sobra, may naitatabi. Okay? Direko lang natin. Pangalawa, bisyo. Kung mag-isa ka nagtatrabaho at nagbibisyo ka pa, sabihin natin 2 anak mo, kasawa mo walang trabaho, walang mangyayari sa hindi ka makakaipon. Magkano kagad ang bisyo mo eh. Isang araw, baka may na 100 sa bisyo. Pag uwi mo sa bahay, pag wala ka maabalahan, hindi ka naman nag-overtime, wala ka namang ibang pinaglalaanan ng mga bakante mong oras, mauwi ka talaga sa scatter. Walang mangyayari kung puro ka ganito. Tigilan mo na itong bisyo. Pangatlo, utang. Itong utang na to, kapag isa kang empleyado, negative to. Dahil itong utang, nagagamit lang to ng mga negosyante at nagiging puhunan nila to para mapalago ang kanilang mga negosyo. Pero pag empleyado ka at nangungutang ka, ewan ko lang kung ano mangyayari sa'yo. Kasi posible, ang sinasahod mo ay napupunta lang din sa kababayad mo ng utang. So, itigil mo na rin tong pangatlo. So, yun. 3 lang muna ang mapag-uusapan natin. Sana may mapulot kayong leksyon dito kasi ako dinaanan ko rin yung pagiging empleyado pero 2 taon mahigit lang ako naging empleyado at sinikap ko talaga, pinagsikapan ko talaga na makaalis doon sa pagiging empleyado. Alam ko na wala talagang umaasenso sa pagiging empleyado. Okay? So magandang gabi sa inyong lahat.